Assalamualaikum! Magandang araw sa aking mga viewers. Ngayon, tingnan nyo po sa paligid. Ito pala yung paligid sa amin. At parang ano na yata, parang umuulan na siya pero konti lang, hindi masyadong malakas. Hindi po kagaya sa nabalitaan ninyo na mayroong flash flood no dito sa Pakistan. Medyo malayo po at nakakalungkot po kasi marami pong mga taong naapektuhan nito at marami ding namamatay. Sa nabalitaan ko kahapon is 300 plus ang namatay at mayroon pang mga missing no. Ano kasi yan mga sisi sa mga villages po, mga mountain at sa mga puok-puok ay napakalakas po ng ulan tapos ang lakas po ng tubig at yung ano nila yung lupa para bang andali lang na ma-slide kaya yun napakalungkot kasi maraming naapektuhan. So, ito nga mga sisi, nag-breakfast na kami ng anak ko kasi mayroon siyang online class at ano na kasi nagsimula no ito noong Monday yung online class niya. Sa September 1 pa yung klase niya. Ayan, palagi kong binabantayan ito pag online class sisi kasi minsan hindi nagfo-focus sa teacher. Kaya yan po talaga. Oo, kailangan po nating bantayan. Tapos, dumating na rin yung mister ko, bumili siya ng mga prutas. At last season na po dito ang mangga. At bumili siya ng mga 5 klase na prutas para po ito sa isang linggong budget. Oo. Napaka-importante po kasi ng mga prutas dito, mga sisi. Parang yung prutas ay parang na ugalian na po talaga na kinakain nila everyday. Parang needs na talaga. Oo. Hindi naman masyadong mahal ang mga prutas dito mga sisi, kaya affordable lang at kayang-kaya naman sa budget. Kaya hindi po talaga nawawala yan kahit sa ang bahay. May mga prutas po talaga. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na hindi tayo nag-focus sa mga ganyang foods. So, lumipas na po ang oras, tapos gabi na po. Ganito katahimik dito kapag gabi na mga sisi. Oo, may mga kapitbahay naman kami sa gilid at sa likod pero hindi po katulad sa Pilipinas na kailangan nating makipagmaritisan. Walang ano po diyan. Walang ganon. Oo. So, tahimik na. So, mga 9 PM na po dito. Naglinis muna ako bago matulog. Ayan. Nagtahi ako kanina. So, ayan mga sisi, yung cake pala ay bigay ng aking customer. Isa po siyang viewer natin sa ating YouTube. Mega mega shout out sis Norma. At alam nyo ba, itong kwarto na ito ay para sa guest room namin ito. Itong kwarto na ito ay para po sa mga bisita. Dito po tumatambay yung anak kong lalaki. O gumawa ng project niya. At one day ay dito rin matutulog yung anak kong babae. Inshallah, pag magbakasyon na po siya. Ayan. Assalamualaikum. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayo mga sisi? Alam niyo po ba, ilang beses na, parang pangalawang beses na nangyari ng nandito flood dito sa Pakistan. Oo, pero kaya sabihin natin na sa awa ng Diyos, malayo kami. Pero napakasakit isipin, no? Napakahirap talaga. Hindi kasi sila maka-evacuate mga sisi kasi wala silang mapupuntahan. At ganun talaga, parang sinasacrifice na lang yung buhay. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na kailangan buong barangay i-evacuate natin sa city. Sila kasi biglang ano kasi nangyari, sabi sa napaka-cloudy tapos biglang bumuhos yung napakalakas na ulan, ganun ba? Kaya yun, hindi maiwasan nag ano talaga yung tubig. Pag umuulan kasi dito, lalo na pag sa city, nung nag-deliver kami ng nung in-order ng customer namin, dito hindi umuulan. Pero nung dumating kami sa city, yung tubig, parang lumampas na siya sa motor namin. Kaya ayaw na ayaw ni Mister na mag-deliver pag ganun. Kasi hindi natin alam na may manhole. Tapos napakadelikado, no? Kaya ingat-ingat kami kasi hindi namin kabisado yung lugar. Lalo na
First time namin pumunta doon para mag-deliver. Dito kasi, uso kasi dito na sinusunod namin ang location map. Sinisend lang sa WhatsApp yung location. Kaya kahit hindi alam namin yung address or saan yung bahay ng aming customer, madali lang po siyang matrace kasi gamit dito is Google na location map. Isisend lang sa WhatsApp, yun lang ang sinusunod. Kaya pag ganyan, baha, hinay-hinay lang po talaga, dahan-dahan lang kasi may mga manhole. Oo, minsan pa naman ay wala silang paki dito sa mga manhole, no? Binubuksan lang nila or naglubak-lubak yung daan. Paano kung yun, accidentally maapakan? Maraming beses na nangyari sa amin yan kahit walang ulan. Kaya takot yung asawa ko mag-deliver sa mga ganyan mga sisi. So, ngayon pala ay may nagtatanong sa atin na netizen. Ito po yung katanungan niya. Ayan. 5 months na po na buntis ang ating sister from UAE. At gusto ni Pacman na or napag-usapan nila na dito siya manganak sa Pakistan. Oo. Hindi natin alam kung ano ang dahilan, pero alam niyo po kasi mga sisi, kapag dito si sister manganak sa Pakistan, no? Dito siya manganak, ay madali lang kasi makauwi yun si Pacman. Oo, mga ano lang, mga ilang oras lang talaga. Ang advantage po is, pag dito siya nanganak, madali lang makauwi dito si Pacman. Madali lang siyang makabisita kasi may trabaho yung asawa niya sa UAE mga sisi. Mga 3 oras at kalahati, 3.5 hours lang, makarating na sila from UAE at dito sa Pakistan. So, malapit lang yung distansya kaysa Pilipinas. At saka po, pag nakikita mo talaga na yung in-laws mo is kayang gampanan iyan, yung pag-care mo, halago, walang problema yan. At pagdating naman sa mga hospital, mga sisi, marami pong hospital dito sa Pakistan na napakaganda. Huwag lang po kayong mga anak sa public kasi sure po talaga na hindi po kayo asikasuhin ng maayos. Oo, napakasisintig po na bagay pag nanganak po ang isang babae mga sisi. Gawin po natin lahat kung ano yung nasa isipan natin kung saan tayo komportable, no? Kasi pag nasa sitwasyon ka na talaga, mahirap ang ganyan. Naranasan kong mga anak, 2 beses na. Kaya dito po sa Pakistan, masasabi ko kasi yung anak ng asawa ko is nanganak dito sa Pakistan, yung bunso niya ba. Sa private sila nanganak. Humanap talaga sila ng mapagkatiwalaan na hospital. Yung anak niya babae talaga ang pumili kasi siya ang manganak eh. O, di ba? So, sabi niya, i-ano sana siya cesarean, pero ayaw niya kasi alam niya kung gaano kahirap pag CS kasi yung mga kapatid niya is na cesarean, no? May na cesarean, ganun. So, aware siya sa mga ganyang bagay, mga sisi. Kasi alam naman natin kapag operasyon, few days masakit, diba? So, dito sa Lahore, sa city, maraming mga gandang hospital. Mahal nga lang mga sisi. At mayroon din pong public hospital na wala ka pong babayaran. Free po yung operasyon. Magbayad ka lang ng 150 rupees. Magbayad ka lang sa counter. Tapos, ang daming pila. Oo, ang daming tao mga sisi. Kaya, mahabang naglibor ka, maghihintay ka sa labas. Maraming ganon. So, at least free naman, kahit siis ka pa, free ka. Pero, don't expect talaga na may special treatment or i-care ka. Napakaiba kapag sa private hospital talaga, masasabi natin na aalagaan ka ng maayos. Yung asawa ko dito din na operahan. Pero hindi siya nanganak ha. O dito siya na operahan sa private hospital din. Kasi sa puso yun eh. First talaga siya inoperahan is dito sa Pakistan. Magaling ang mga doktor dito mga sisi. At yan lang talaga ang igaranti ko kapag mga naka dito, marami namang mga Pilipina nanganak dito mga sisi, okay lang talaga ang mga hospital. Okay? So, ang ano mo lang is kapag nakita naman na walang komplikasyon yung pagbubuntis mo, huwag kang magpa-CS kasi ang sabi nila yung ibang mga doktor daw dito ay
kapag matagal ka nag-labor ay mag-decide talaga na DCS ka. Kaya nasa iyo yan. Oo, nasa iyo talaga yan. Kahit yung anak ng asawa ko, isi-CS sana ay, pero ayaw niya po talaga. Ayaw niya. Sabi niya, itatry niya yung best niya na yung mag-labor lang na normal. Oo. So, ang bayad naman is, pag private, alam na yan. Alam na nila. Kasi, alam niyo po, pag dito po talaga, mahal po talaga yung mga private hospital sa pera nila. Kaya, alam na ng asawa mo yan. At, pagdating naman sa mga tradition sa after mga anak, iba din yung sa kanila. Kaya, wag mo ma-expect. Doon kasi sa atin is, makapapahinga tayo eh. Lalo na kung may mama ka, alagaan ka talaga ng maayos, tapos 1 month ka talagang magpahinga kasi 15 days is, yun, may ano ka pa yan eh, may mga spotting ka pa after mga anak. Oo. So, palagi po tayong mag-isip. Ako din po ay galing po sa Abu Dhabi nung nabuntis ako kay Yusuf. Pero, dinidesisyon ko po talagang umuwi sa Pilipinas. Oo. Kasi, sa UAE, maganda talaga mga anak. Kasi, free lang ang hospitalization. Mayroon tayong insurance. Ang problema, may trabaho yung asawa natin. Walang mag-aalaga sa atin. Oo. Kaya, ingat na ingat po talaga sa binat mga sisi. Yun po talaga ang iniisip ko. Wala akong makausap. Wala man lang akong makatulong kahit konti bago ka palang panganak, no? Kaya kailangan mo talagang kumilos. Kaya sinabi ko talaga sa asawa ko, 6 months pa yung tiyan ko. Sabi ko talaga sa kanya, uwi ako ng Pilipinas. Ano ko nun eh, para kong praning kasi gusto ko din yung papeles ng anak ko is madali lang na magiging Filipino citizen talaga siya. Oo. Kasi alam ko din na sa UAE ay pwede naman siya kasi kapag nasa UAE ka, pwede mong ipa-register yung anak mo sa Philippine Embassy. Kahit dito sa Pakistan, pwede naman. Oo, pwede. Maraming mga Pilipina dito na Pakistani holder at marami ding Philippine holder. Kaso lang, pag Philippine holder passport ka, matagal-tagal talaga ang proseso. Hindi ka tulad na Pakistani, ang dali lang kasi nasa Pakistan ka eh. Kaya okay lang. Yung iba naman naghihintay. Philippine passport yung mga anak nila. So, saka na yan. Basta pwede yan. Punta ka lang ng Philippine Embassy sa Islamabad, pa-register mo yung anak mo, at ano yung mga documents nila is i-provide mo ng maayos. Yan lang po talaga. At about naman sa panganganak, ulitin ko, walang problema ang mga hospital dito. Pag may pera ka, walang problema. Okay? Oo. Yan ang advice ko. Huwag kang manak sa public dito, ha? Kasi, Diyos ko Lord, ang hirap. Kapag manganak, kailangan ng special care. Kasi ang babae, kapag nanganak, kailangan talaga ng pag-aalaga, trauma sa sakit, tapos iwas binat, kailangan talaga ng maayos na care. Kaya dapat alamin mo yung in-laws mo kung talagang mag-alaga sila sa iyo. Pati yung asawa mo. Kasi ang hirap manganak. Masakit, trauma tayo sa sakit, at need natin ng kalinga. Yun lang talaga mga sisi. Kaya pagdesisyonan mo yan sisi. Ang ano kasi mga sisi, sa ating sender, pag sa Pinas kasi siya mga anak, yung asawa niya ay hindi makauwi ng Pilipinas ng madalian kasi ang layo, tapos yung trabaho niya, unless dito sa Pakistan, madali lang. Biruin nyo, 3.5 hour lang, nandito na siya. Di ba? Kaya pwede siyang magbibisit-bisita kung may pamasahe siya anytime. Kahit 2 araw lang, basta may pera lang. Parang ano lang, parang sa amin lang, para lang sa Lapu-Lapu to probinsya namin. 'Di ba? Ang dali lang, 3 hours lang eh. So, yun lang mga sisi, yun lang ang maisagot ko sa ating Mommy's Moon. Mag-ingat po sa kalusugan sa ating sister. Maraming salamat sa tiwala at sa mga tanong ninyo. Sa abot ng aking mga kaya ay sasagutin natin iyan ng walang pag-atubili.
Okay, yan lang po ang maitulong ko po, yung pagbigay sa inyo ng impormasyon at mga kasagutan ng inyong katanungan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Fatima. Ah, ang full name ko po is Rovelyn. Yan po yung Christian name ko dati. Kaya marami pwedeng po nagtatanong ng ano yung pangalan ko kasi sa Facebook ko is Filipina Tiloring. So, ang Islamic name ko po is Fatima. Kaya ginamit ko po dito is Fatima. Oo, ang Christian name ko is Rovelyn. So, ayan po. Maraming salamat sa inyong lahat. Allah Hafiz.